Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 nauna sa pag-comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Machiel Sherry Viez, Lodi Jasper J. Carillo, Lodi Arnel Antiga, Lodi Jerry Coach Tia. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-68 kabanata ang nakaraan. Sinabi ng ating bida kay Jegal Sion na tingnan mo nga naman, nagpapanggap kang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Nilingon niya ang ating bida habang sinasabi niya na akala ko makakabiyahe kami ng maayos sa bangka, pero ngayon kailangan pa palang maglakbay sa lupa. Lahat to dahil lang sa mga epal na nakisawsaw. Na napasabi sa isip si Jegal Sion na ano. Paano niya yun nalaman? Habang tulala ito, sinabi sa kanya ni White Heron na mukhang nakapagdulot ako ng abala sa'yo nang hindi sinasadya. Dagdag pa niya na hindi ito maaari. Biglang lumingon si Jegal Sion at masayang sinabi na hindi naman po sir. Dagdag pa niya na mas gusto mo bang magkarwahe o magkabayo? Nagulat ito sa kanyang narinig. Natumawa silang dalawa na sinabi pa ni Jegal Sion na susundan mo sila, di ba? Tumugon sa kanya si White Heron na galing mo, bata. Agad mong nakuha ang ibig kong sabihin. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang alalay na Yulpiong, sasama ako sa matanda sa paglalakbay sa lupa. Tumugon ito na okay po first young master. Sinabi pa ni Jegal Sion na ang kalahati ng grupo ay tutulong sa pinuno ng Azure Cloud Merchant Association at ang natitira ay sasakay sa barko ng Jegal. Tumugon ito na ngunit kung dadaan kayo sa landas ng lupa, kakailanganin ninyong magkampo. Pakiusap, hayaan mo kaming sumunod, unang batang Panginoon. Sinabi ni Jegal Sion sa alalay na si Yulpiong na talaga ba? Mas panatag na ang loob ko kapag nandyan ka. Na napasabi naman sa isip si White Heron na talagang naintindihan niya ang gusto ko. Ang talino. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ipinagmamalaki siya ng angkan ng Jegal. Sinabi pa niya sa isip na hintayin niyo ako, kayong mga ascetic ng Wudang sect. Sumapit na ang gabi at umuulan. Habang nakapayong ang ating bida sa malapad na dahon, sinabi niya sa kanyang sarili na talagang walang pakialam ang langit, ano? Hindi lang kami natigil sa mga linta na yon, hindi pa rin ako makapaniwalang umuulan pa. Masayang nilapitan siya ni White Heron at sinabi sa kanya na hoy, sa isang maulan na araw na ganito, hindi ba't perfect ang panahon para mag-camping? Ang Jegal clan ay lubos na handa. Dagdag pa niya na nag-aalala ako tungkol sa ulan, pero sobrang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Na sobrang naiinis naman ang ating bida na nakatingin kay White Heron na sinabi sa kanyang isip na tumahimik ka, matandang lalaki. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na sana kami kailangang magtayo ng kampo. Sinabi pa ni White Heron habang nakatingin sa kanila si Jegal Sion na sino nga ba yung isa ninyong kasama. Chungsang ba yun? Saan nagpunta ang gwapong iyon? Na naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na tigilan mo na kami sa panggugulo mo. Napahinga ng malalim si Jegal Sion habang nakatingin sa kanila. Bigla naman dumating ang kanyang alalay at sinabi na unang batang Panginoon, malamig dahil sa ulan. Dagdag pa nito sa kanya na maghahanda kami ng hapunan, kaya pakiusap, magpahinga ka muna. Halos hindi ka nakatulog kagabi, di ba? At tumugon ito habang sumandal sa malaking kahon na kahoy na okay sige, gagawin ko. Habang nakasandal makikita ang mata nito na naiisip ang ating bida na sinabi na ang asetikong iyon. Habang papikit na ito nakikita pa niya ang pagtatalo ng ating bida at ni White Heron na sinabi pa nito sa isip na paanong nalaman niya. Kahit si White Heron ay hindi iyon napansin. Sinabi pa niya sa isip habang pumikit na paano. Isang baliktanaw. Sinasabi ng isang ito na sansan, patawad. Wala na akong magagawa. Sinasabi pa niya na ang kapatid kong kambal na ipinanganak kasabay ko ay namatay. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung hindi mapagdesisyunan kung sino ang magiging tagapagmana ng angkan, kukuha tayo ng mga bata. Pero alam mo na yan, hindi ba? Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya na kung ang isang ampon ay maging tagapagmana at hindi siya direktang galing sa linya ng angkan, sa hinaharap, magkakaroon ng bitak sa kapangyarihan ng pamilyang Jegal. Dagdag pa niya sa kanya na kailangan mong mabuhay bilang kapatid mo mula ngayon. Kailangan mong magsuot ng parang lalaki at kumilos na parang lalaki. Iiwan mo ang pangalang Sansan at mabubuhay bilang Sion. Kailangan nating ipakita sa sentral na kapatagan na hindi patay ang tagapagmana ng Jegal. Higit pa ang kanyang mga talento kaysa sa mga lalaki. At wala siyang kapantay sa mga kasama niyang kababaihan. Kaya't walang nagduda sa kanya.
Ang tanging bagay lang ay medyo maliit ang kanyang katawan, isang magandang binata na tagapagmana ng angkan ng Jaigal. Naisip niya na hindi naman masamang ipagpatuloy ang pamumuhay bilang isang lalaki. Sa katunayan, nagustuhan niya ito. At isang batang lalaki ang ipinanganak. Pinuno ng angkan. Pagbati po. Ipinanganak ang kapatid kong lalaki. Siguradong ito'y isang bagay na dapat ipagdiwang at isa itong magandang bagay pero ibig bang sabihin nito'y kailangan kong bumalik sa pagiging ako? Bumalik sa pamumuhay bilang isang babae. Kailangan ko bang gugulin ang buhay ko sa isang kasal na pampulitika kasama ang isang estrangherong hindi ko pa kailanman nakilala nang hindi man lang naipapakita kung ano ang kaya kong gawin? At mabilanggo sa loob ng isang angkan at mamuhay bilang isang asawa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sakto namang nagsimula ang Dragon Phoenix Conference. Isang pagkakataong ipinagkaloob ng langit ito. Ang huling pagkakataon ko para gumawa ng pangalan para sa sarili ko. Hindi ako magpapakulong sa pangalan ng angkan namin. Dagdag pa niya habang hawak ang espada na matapos ang mahabang pagsasanay at panahon ng panghihikayat, nakuha ko rin ang pahintulot ng pinuno ng angkan. Kahit pa bumalik ako sa pagiging babae, wala akong balak na talikuran ang mga kaya kong gawin. Ang paglalakbay na ito papuntang Wuhan ang huling paglalakbay ko bilang Jaigal Sion. Pagdating namin sa Wuhan, magkakasakit si Jaigal Sion. At magtatago sa pag-iisa at isang bagong silang na batang lalaki ang magiging batang pinuno ng angkan. Samantalang ako si Jaigal Sansan. Gagawa ako ng sarili kong pangalan bilang isang tunay na mandirigma. Dagdag pa niya na pero paano nalaman iyon ng asetiko? Wala namang ibang nakakaalam nito maliban sa mga pangunahing tao sa loob ng angkan namin. Isang ascetic mula sa Wudang sect na bastos magsalita at walang dignidad. Sino ba siya sa mundong ito? Napamulat siya nang may tumawag sa kanya at sinabi na First Young Master. At sinabi nito na handa na ang pagkain. Sumagot ito na okay. At sinabi pa niya sa kanyang isip na siguro talagang pagod na pagod ako. Pati ang nakaraan na panaginipan ko pa. Makikita ang soup na inihanda ng kanyang alalay. Napasabi si Changwo na ang amoy ng sabaw ay kahanga-hanga. Napatingin ng seryoso ang ating bida sa kanya. Sinabi ni Changwo habang humawak sa kanyang tiyan na Master Uncle gutom na ako. Sinabi ng ating bida na pumunta si Chongsang para manghuli ng usa, kaya maghihintay ka muna sandali. Sinigawan naman sila ni Jaigal Sion na huwag kayong umupo mag-isa dyan. Halika dito at uminom ng mainit na sabaw. Dagdag pa ni White Heron na tama, pumunta na kayo dito at talagang napakasarap nito. Tumulo ang laway ni Changwo at sinabi na kung ganoon, hindi na lang ako tatayo sa seremonya. Ngunit nagulat siya nang ang ating bida ay tumayo at hahawakan siya sa ulo, sinasabi na sige pumunta ka, kung gusto mo nang mamatay. Napasabi si Changwo na hindi. Lumapit si Jaigal Sion at sinabi na ang tigas talaga ng ulo mo. Para namang may kakain sa'yo. Sinabi ng ating bida na umalis ka na dito. Napangiwi ng labi ang ating bida at sinabi na bakit ko kailangan makipag-hangout sa mga taong patuloy na sumusunod sa atin, kahit na malinaw ko nang sinabi na ayoko silang makasama. Lalo na ikaw. Dagdag pa niya habang ikinagulat ng nasa paligid nila na gusto mong magtiwala ako sa kanya. Isa lang siyang mapanlinlang na babae na tinatago ang tunay na sarili sa pamamagitan ng pagpapanggap na lalaki. Na napasabi pa si White Heron na teka. Isang kang babae. Tumingin ng seryoso si Jaigal Sion. At sinabi pa sa isip ng ating bida na hindi siya nataranta nang ibunyag ko ang kanyang lihim. Magaling siya sa pagkokontrol ng kanyang emosyon at maayos ang kanyang panloob na enerhiya. Sinabi pa niya sa isip na nararamdaman ko ang enerhiya mula sa katawan niya. Bagamat hindi siya kasing galing ko, maihahambing siya kay Chongsang. Tinignan siya ng ating bida ng mabuti at sinabi pa sa isip na ang mga taong may itinatago sa likod ng kanilang mga ngiti ay mapanganib. Kailangan ko siyang alisin. At nakangiting sinabi sa kanya ni Jaigal Sion na talagang mapanuri ka, ah. At ilang sandali pa ay itinuro ng ating bida ang matanda at sinabi na ngayong alam mo na, lumayas ka na. Nandoon ka lang naman dahil sa White Heron. Hindi ba? Nagulat si Changwo at sinabi na ang White Heron. Pati si White Heron ay hindi makapaniwala na nagulat na sinabi na ano. Ikaw. Alam mo kung sino talaga ako. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na anong ikinagulat mo dyan. Umaasa ka pa rin ba na yuyuko ako at babatiin ka ngayon?
Tumawa ito at sinabi sa kanya na ang kapal talaga ng mukha mo. Nakakatawa ka, kumilos ka pa ng ganyan kahit alam mo na kung sino talaga ako. Napatingin ng seryoso si Jegal Sion at sinabi sa kanyang sarili na sa harap ni Deong Yeopyeong, ang puting tagak, pati ang pinuno ng Wudang sect ay yuyuko. Pero siya, ni katiting natakot, wala. Makikita ang ating bida na nakatingin ng seryoso kay White Heron na sinabi pa ni Jegal Sion na paano magkakaroon ng isang taong gaya niya sa mundong ito. Bukod pa roon, isa siyang first class na disipulo na nakaabot na sa isang antas na hindi ko maabot o maarok. Isang taong ganoon kalakas sa loob mismo ng Wudang sect. Ngumiti ito at sinabi na ganun ba? Ikaw pala ang tinatawag na Jinmu, ano? Na ito ay humarap sa ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata. Ika-69 na kabanata. Sa pagpapatuloy, hindi ko akalaing hindi ko nakilala ang Sword of Wudang na may napakatanyag na reputasyon. Dagdag pa nito na nakangiti na makikita ang mga mata na mukhang naging bastos nga ako. Tiningnan niya ito ng seryoso at sinabi sa isip na itong gagang ito. Bakit ang bilis niyang kumilos? Dahil ba galing siya sa pamilyang Jegal? Na napasabi si White Heron na nagugulat na teka, siya pala ang Sword of Wudang. At napanganga ito na sinabi na kahit na wala akong masyadong alam sa mga nangyayari sa loob ng Jianghu, hindi ko inakalang ang posisyong iyon ay hahawakan ng isang first class na disipulo at hindi ng isang elder. Ako nga dapat ang unang magbigay galang. Sinabi pa sa kanya ni Jegal Sion na hindi lang yon. Nang talunin niya ang Azure Fire Squad ng sangay ng pamilyang Jegal, narinig kong naabot na raw niya ang antas ng Sword Intent. Muli na naman itong nagulat at napasabi na ano? Isang Sword Intent. Dagdag pa ni Jegal Sion sa matanda na ang maabot ang antas ng Sword Intent sa ganyang edad. Ay talaga naman kahanga-hanga. Sinabi ni White Heron habang itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Murim. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ako ang may kasalanan. Ipinakita ko na masyado ang aking mga kakayahan. Hanggang hindi dumating ang krisis, dapat itago ang mga kakayahan. Iyan ang hindi nakasulat na alituntunin ng isang mandirigma. Huminga siya ng malalim at humawak sa kanyang liig, sinasabi pa sa isip na mula ngayon. Mas pagbubutihin ko ang paggawa niyan. Ngunit itong si Changwo naman ay pagmamayabang na sinabi na hindi Sword Intent, kundi Power Ki ang antas niya. Nagulat ang dalawa at napasabi na ano? Totoo ba yan? Napaluhan naman sa inis ang ating bida na tumingin kay Changwo na sinasabi sa isip na isa ka talagang tanga. Pinukpok niya ito sa ulo at sinabi sa kanila na nagsasalita siya ng kalokohan. Siguro ganun lang ang nakita niya dahil hindi naman siya ganoon. May kakayahan, paano ko naman maaabot ang Power Ki? Sinabi ni Jegal Sion na talaga namang kamangha-mangha ang sinabi niya. Na napasabi rin si White Heron na totoo yan. Parang gusto ko nang makita siya sa aksyon agad. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sana ay paniwalaan nila ang sinasabi ko, mga gago. Habang nag-uusap sila isang tao ang paparating na may dalawang usa sa kanyang balikat. Napatingin ang ating bida nang tawagin siya ni Chongsang. At pagkatapos ay ibinababa ang usa sa lupa. Nagpunas siya ng pawis at sinabi na ang bilis ng maliit na ito. Umiiyak na sinabi sa isip ng ating bida na ang tagal mo naman. Alam mo ba kung gaano karaming bagay ang nangyari habang wala ka? Mabilis na lumapit si White Heron sa usa at namamanghang sinabi na ang laki naman nito. Mukhang makakabusog ng maraming tao. Sinabi sa kanya ni Chongsang na hindi ko ito dinala dito para sayo. Para lang yan sa master uncle ko. Makikita ang kamay ni Changwo na nanginginig sinsabi na senior brother. Na makikita ang mga bukol nito sa ulo na itinuro ang matanda na sinasabi na siya ay si White Heron at si Jegal Sion ay isang babae. Natumugon ito na ano? Sinabi naman ni Jegal Sion na sige na, tumigil na tayo sa pagsasalita. Nandito na ang karne ng usa, magsimula na tayong kumain. Naiinis namang sinabi ng ating bida na hindi nyo ba napakinggan, sabi niya, hindi raw ito para sa inyo. Tumugon ito na oo. Tama ka. Napangiwi ng muka ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na wala na talagang nangyayaring maayos para sa akin. Dagdag pa niya sa isip na mukhang magiging mahaba ang gabing ito. Sumapit na ang umaga na makikita mula sa itaas si White Heron. Napalingon ito nang may tumawag sa kanya na Ginoo, maaga kayong gumising ngayon.
Tumawa ito na tumingin kay Jegelsion na ikaw. Gising ka na pala. Habang tumatanda ako, mas kaunti na ang tulog ko. Sinabi sa kanya ni Jegelsion na pasensya na tungkol kahapon. Nakabihis ako ng ganito dahil may isang dahilan. Dagdag pa niya. Habang makikita ang labi ni White Heron na hindi ko sinadyang subukang linlangin ka. Tumawa ito at sinabi na okay lang iyon. Sinabi pa niya na lahat naman tayo may kani-kanyang pinagdadaanan, di ba? Wala namang problema kahit lalaki ka o babae. Sinabi pa nito habang tumatawa na mag-enjoy na lang tayo hanggang makarating tayo sa Orthodox Murim Alliance. Tumawa rin si Jegelsion at sinabi na salamat sa iyong pag-unawa. Sinabing muli sa kanya ni White Heron na pero paano ka nakapagbihis ng ganoon ka-perpekto? Pati boses mo, nabago mo rin. Tumugon lang ng tawa ito sa kanya. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay na sinasabi ng ating bida na malayo pa ang biyahe papuntang Wuhan. Aabutin tayo ng 20 araw kung kabayo ang gamit natin. At ngayon, eksaktong 10 araw na simula nang umalis tayo mula Yichang. Sinabi naman ni Changwo habang nakatingin sa likod na ang swerte naman ng pamilyang Jegal. Nakasakay lang ng komportable sa karwahe. Dadag pa niya na pinagpapawisan sa sobrang init na ang hirap ng bumiyahe. Pinapagsanay pa kami ni Master Uncle kapag may oras. Sa ganitong takbo, parang mahihimatay na ako, senior brother. Sinabi sa kanya ni Chungsang na tigil-tigilan mo na ang pagreklamo. Para rin naman sa atin yan, hindi ba? At sinabi ng ating bida sa kanila na sige. Magpahinga muna tayo dito. Na masaya naman ang dalawa sa kanilang napakinggan. At biglang napawi ang saya nila nang sabihin ng ating bida na wow. Ang bangin na yan. Ang ganda, hindi ba? Ang perpekto para sa training ngayong araw. At pagkatapos makikita na silang umaakyat sa bangin habang pinagmamasdan nila ito. At sinigaw ng ating bida kay Chungsang na bilisan mo at makarating sa tuktok. Iyan lang ba ang kaya mong gawin gamit ang mga daliri mo? Dagdag pa niya na Changwo. Huwag mong gamitin ang mga paa mo. Gamitin mo lang ang lakas ng mga daliri mo para umakyat. Napatingin sa itaas si White Heron at namamanghang sinabi na aba, mukhang umaakyat sila ng maayos. Sinabi ng ating bida na, kailangan nilang magawa yan. Kung hindi, mamamatay sila kapag nahulog. Sumilip sa kanya si Jegelsion at sinabi na ganun ba ang paraan kung paano naabot ni Taoist Chungsang ang manifestation key. Sumagot ang ating bida sa kanya na ano ang silbi ng malaman yan. Sinabi sa kanya ni Jegelsion na yan ang sinabi ni Taoist Chungsang. Hindi daw dahil sa enlightenment na nakuha niya sa pamamagitan ng mga talakayan sa iba't ibang guro, kundi resulta ng ginawa ng kanyang master uncle para sa kanya. Sinabi pa niya habang itinuro ang kanyang sarili na napaka-interesante. Pakiusap, payagan mo akong mag-train kasama ka mula ngayon. Sinabi sa kanya ng ating bida sa tingin mo kaya mo. Gamit ang katawan ng isang babae. Nakakatawa ka. Tumawa ito at sinabi na ang sakit naman ng mga salitang sinasabi mo. Napatingin siya ng naiinis at sinabi sa isip na kahit na si Jegelsion o ang White Heron. Kailangan kong guluhin ang mga mood nila at ilayo sila sa amin. Kahit gaano pa kasakit ang mga salita ko, hindi sila nagagalit. Bumaling na ang ating bida habang sinasabi na kalimutan mo na. Alisin mo lang yung mga mata mo na parang sa usa. Na napasabi si Jegelsion na parang usa. At nagulat ang ating bida nang bigla siyang may maramdaman. Isang tao ang mabilis na tumatakbo na may kargang bata sa kakahuyan na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang tunog na ito. May paparating. At mabilis na sinigaw niya na Changwo, Chungsang. Napalingon si Chungsang sa kanya habang sinisigaw na tumingin ka sa itaas. Mula sa itaas ng bangin isang lalaki ang tumalon mula dito. At pagkatapos ay nagulat silang dalawa nang makita nila ito na nagtataka. Nagulat din ang lalaki nang makita niya silang dalawa na napatingin sa kanila. Pagkatapos hinagis sa kanila ang bata. Napasigaw si Chungsang na Changwo, suportahan mo ako. Nakangiwi ang muka ni Changwo na sinabi na okay. At pagkatapos nilagyan niya ang kanyang paa ng enerhiya. Na malakas na itinusok sa matigas na bato. At ibinuka ang kanyang dalawang palad. Sinasabi na handa na ako. Pumatong ito sa palad ni Changwo at mabilis na tumalon upang saluhin ang bata. At ang lalaki naman na nasa ere ay tinamaan ng mga maliliit na karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan na ikinasigaw niya ng sakit. At pagkatapos bumagsak ito sa tubig. Si Chungsang naman ay ligtas na nakababa yakap ang bata.
Sinabi ni Jegelsion na ano ito. Natahimik lang na nakatingin ang ating bida at si White Heron. At pagkatapos tumingin ito sa itaas ng seryoso. At sinigaw niya nang may makita sa itaas ng bangin na mga tao na sino daw kaya ang mga yon. Na makikita ang mga ito na nakatalukbong ang muka na may mga itim na kasuutan. Na napaseryoso naman ng tingin ang ating bida sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-69 na kabanata.